splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great
church, just give Him the best clap offering that He deserves. Well, let's pray. Lord, as we listen to your word, Panginoon, we pray that you will open up our hearts, our minds, Lord God. And Holy Spirit, anoint your word. Mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Personally, Panginoon. And Lord, we pray na hindi lang namin to, Lord God, basta narinig, kundi, Lord God, tumimo ito sa aming mga puso. Lord, truly, you are a great God. You are an awesome God. You are a powerful God. Yes, Jesus. And Lord, sobrang saya, Lord God, mabuhay kasama ka. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Be enthroned in our lives. Anoint your word, anoint your servant. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen, Amen, and Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Merry Christmas, maligayang Pasko. Ayan, it's nice to see mga bata. Dating tinuturuan ko dito sa bukal. Ang tagal ko pong hindi online lang po kami kasi. Ayun, si ate, nahihirapang tumingin sa akin. May poste kasi. Ate, lipat po kayo dito sa kabila ni Kuya. Ayun, gumaganon si ate, So anyway, it's nice to see po kayong lahat dahil kami po ay, ako po ay hindi masyadong nakakadalo pag linggo dahil po meron kaming inaalagaan na nanay na talagang bedridden siya. So caregiver kami night and day ng kapatid ko at kasama si Auntie Baby pag may trabaho naman kami. So, magandang pribilehiyo. Natuwa po ako na na-invite po ako ni Pasjo na mag-share ngayong umaga ng message ng Panginoon. Kaya, I'm sure, kahit alam nyo itong aking isi-share sa inyo, narinig nyo na po ito. Pero, sabi ko nga, ang prayer ko, kahit tayo may paulit-ulit tayong naririnig na mensahe ng Panginoon, nababasa natin paulit-ulit yung salita ng Diyos, may iba't ibang kapahayagan ng Panginoon. Yun po ang hahanapin natin. Ano ba yung gustong sabihin sa akin ngayon ng Panginoon? At ito ay mapabata, mapamatanda, pare-pareho po yung mensahe ng Panginoon. Kaya abangan natin ang message ng Panginoon para sa atin personally ngayong umaga. So, sa totoo lang po, hindi po ako naggawa ng PowerPoint. Gusto ko pong marinig talaga natin yung message ng Lord. At saka may tanong ako, sino dito nagdadala pa rin ng Bible na physical sa ngayon? Mukhang walang magtataas ng kamay. Ay, si Kuya. Very good. Ayan. Parang nahihiwalay na tayo sa yung sa physical na mga libro. Alam niyo, yung ini-encourage namin kahit sa school, gamitin pa rin ang mga aklat. Gamitin pa rin ang Bible. Kaya mga bata, sa school po kasi ako involved, ay meron talaga silang Bible na dala-dala araw-araw. Kaya, kung wala kayong dalang Bible, okay lang naman, hindi naman po ako KJ para kayo ay online Bible o digital Bible. Mamaya, may mga ilang verses tayong babasahin. So, salamat sa Lord at maganda ang ating topic itong December.
Kung nasusundan nyo, sino kaya makakapagbigay sa akin ng pinaka-topic na narinig nyo itong December? Mula nung December 3, tama ba? December 3, 10, 17, ngayon, 24. Meron pa bang nakakaalala? Ano po? Sige po. God's great love. Opo, bahagi yun. Last week, no, kay Sir Matt. Ano ang meron doon sa pag-ibig ng Diyos? Actually, itong December ay isang series o hindi man siguro nabanggit masyado na emphasize, pero ito ay tumutukoy sa mabuting balita. Yung mabuting balita, good news. Gustong-gusto natin yung mabuting balita, di ba? Anong balita? Ay, mga marites dyan. O, di ba? Naghahanap ng good news kaysa sa bad news. So, gusto natin yung mabuting balita. At yan ang balita ng kapanganakan ni Jesus. Ang sabi sa Lucas, ano yun? Ay, sabi nung angel sa mga shepherds, nakikita natin yung nung ipanganak si Jesus o kaya napipicture ba natin nung ipinanganak si Jesus sa sabsaban, ang unang pinagsabihan, bukod sa mag-asawang Mary and Joseph, syempre, alam nilang yun ay ang tagapagligtas na ipinanganak. Sino yung unang nakaalam ng kapanganakan ni Jesus? Ano po? Shepherds, mga pastol ng tupa na nandun sa bukid, sa farm. Nagbabantay, gabi yun. Nagbabantay sila ng mga tupa nila. At ang sabi ng angel na nagbalita sa kanila ng kapanganakan ni Jesus, fear not, huwag kayong matakot kasi ikaw ba naman makakita ka ng anghel, baka akala mo multo. Magugulat ka, matatakot ka kasi bihirang-bihirang magpakita ang mga angel sa tao. Tahimik na tahimik sila nagbabantay, madilim-dilim pa. Mga stars lang ang kumukuti-kutitap. Tapos biglang may lilitaw na isang anghel. Anong mararamdaman mo? Siyempre, unang-una, matatakot. Laging ganon. Kaya ang laging sinasabi ng mga angel na nagpapakita sa tao na dinala na inutusan ng Diyos magbalita sa mga tao ay fear not. Huwag kayong matakot. Laging yun. Tayo ba? May kinakatakutan ba tayo? May kinakatakutan ba tayong bagay? Inaalala? Ayun, sabi ng Lord, fear not. Huwag kang matakot. I bring you good tidings of great joy. Good tidings, good news. May dala akong mabuting balita, sabi ng angel. Sapagkat ngayon, nung panahon na yon, nung gabing yon, ipinanganak ang isang tagapagligtas. Yung pinaka-iintay-intay nilang tagapagligtas. Yun ang mensahe nung unang Pasko. Good news. Kaya ganun din ang dinadala ng Lord sa atin ngayon. Good news. So, abang lang kayo. Baka ito yung kailangan yung matanggap ngayong araw na to. Sige po. Bago tayo tumuloy, manalangin tayo saglit. Heavenly Father, maraming salamat po. Dahil meron kang mabuting balita para sa amin ngayong umaga. At salamat po, Panginoon, meron kaming katiyakan na ikaw ang pumapawi ng aming mga takot, ang aming mga pangamba. At mangusap po kayo sa amin ngayong umaga sa aming pong mga pag-uusapan, tatalakayin mula sa iyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, ikaw ang maluwalhati, ang banal na spirito, ang mangusap, manguna, kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano yung mabuting balita? Bukod dun sa ipinanganak si Jesus. Kung meron kayong digital Bible,
Ito ay sinabi ni Pablo sa unang Korinto 15, 1-4. Unang Korinto 15, 1-4. Meron ba sa inyong malakas ang loob na magbasa at nakakita? Unang Korinto 15, mas gusto ko pong gamitin yung Tagalog. No? So, gigamit ako ng Tagalog. Unang Korinto 15, 1-4. Sino malakas ang loob magbasa? Ayan. Nakakita? Sige po. Ate dyan. Oo. Sige lang. 1 Corinthians 15, 1-4. Opo. Ayan. Pinagpala ng Lord ang kanyang salita. Yung nabanggit niya, ebanghelyo, medyo malalim yung salin doon. Sa ibang salin, sa magandang balita, Biblia, ang sabi ni Pablo, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balita o mabuting balita. At na ito ay tinanggap natin o nila noon at naging saligan ng pananampalataya. So ano yung mabuting balita o magandang balita na yon? Ang sabi niya sa verse 3, binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Ano yon? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad ng sinasabi sa kasulatan. Pag nabasa niyo yung sa kasulatan sa Bible, scriptures, iyon yung mga salita ng Diyos na tinutukoy nila sa Old Testament. Yun yung kasulatan na nasulat. Kasi nung binabanggit ito, hindi pa gawa ang New Testament. So yun ang sinasabi ni Pablo. Old Testament pa lang, sinabi na ang tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Ito yung mabuting balita. 3 bagay. Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan, siya'y inilibing, at siya'y muling nabuhay. Simple lang, di ba? Matatandaan natin yon. Anong nilalaman ng mabuting balita? Si Kristo ay namatay, siya ay inilibing, at siya'y muling nabuhay. Very good. Yun doon nakapaloob. Actually, kasama na yung pagiging tao niya. Bago siya namatay, syempre naging tao siya at nabuhay siya bilang tao. Pero, ang kakaiba sa Panginoon, nung siya'y inilibing, pagdating ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Lahat po, sabi sa kasaysayan, lahat ng leader ng mga relihiyon, nabuhay, namatay, at namatay lang. Wala yung susunod. Si Jesus, nabuhay siya, namatay siya para sa ating kasalanan. Siya ay inilibing at siya'y muling nabuhay. So, yun ang simple pero malaman na mabuting balita na ang sabi ni Pablo ay ating
aalalahanin at ibalita. Di ba pagka may good news, anong gusto mo? Nagmamarites ka talaga. Huy, alam mo ba, ganito, ganon, ganon. Babalita mo talaga. Ay, kamusta naman po? Pwede natin, ang imarites natin, yung good news ng Panginoon. Yun ang ibalita natin. Katulad ng mga shepherds, nung nakita nila na si Jesus ay ipinanganak, talagang hinanap nila. Kasi ang sabi ng angel sa kanila, makikita nyo, medyo natutuyo yung aking lalamunan, na ipinanganak ang isang sanggol. Hindi pa nga sinabi pangalan eh. Sabi ng angel, may sanggol na ipinanganak sa isang sabsaban at siya ay nababalot ng lampin. Ayun lang ang kaibahan niya. Siya ay nakahiga sa sabsaban. So, thank you. Siyempre, paano nila hanapin yun? Ang dami kayang, baka nung oras na yun, meron ding ibang pinanganak. Pero pinatnubayan naman sila ng Panginoon doon, ng Holy Spirit. Siguro tukoy, ipinaisip, kasi iniisip ko noon habang binabasa ko yung kwento ng pagkapanganak ni Jesus. Nasa malayo sila eh. Malayo yung farm na pinaglalagyan, pinagbabantayan nila ng mga tupa. At paano nila iisa-isahin? Alam nga, iisa-isahin nila yung mga bahay. May pinanganak ba dito? May pinanganak ba dito? May pinanganak ba dito? Ang hirap naman nun, di ba? I'm sure, yung hindi natin kayang isipin, ginawa na ng Holy Spirit. Pinatnubayan sila at mabilis nilang nakita kung nasaan yung ipinanganak. Na nasa isang sabsaban lang. Ang karaniwang ipinapanganak na baby, syempre, ingat na ingat ang magulang, nasa maayos na kalagayan. Ayan, mga baby tayo dito, di ba? As much as possible, maayos na maayos yung kalalagyan nila. Eh si Jesus, sa pakainan lang ng hayop na ipanganak. So, yun lang ang kaibahan. Kaya, madali rin naman nilang natukoy at I'm sure sa patnubay ng banal na espiritu yun. Pinatnubayan sila upang makita nila asan nga ba itong mabuting balita na inihatid ng angel. Salamat po. So, last Sunday, yun din yung nabanggit ni Sir Matt, kung naalala natin, yung God's love. Dahil alam ng Diyos, bakit ba kailangang may ipanganak na tagapagligtas? Kasi nga, ang tao, papunta sa kapahamakan, patungo sa parusa ng kasalanan. So, kailangan may solusyon. Kaya, hindi mo kailangang maging mabuti muna para maging approve ka sa Panginoon. Anong sabi nung binasa last Sunday? While we were yet sinners, habang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Binigay na niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. Kaya hindi sukatan ang maging mabuti ka muna bago ka maligtas. Hindi yun ang sukatan. Ang sukatan, kung tinanggap mo ba yung kaligtasan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus na namatay sa krus para akuin yung parusa ng ating kasalanan. Alam na natin yan. Pero gaano kalalim yon sa ating buhay? Kung ito ang binigay ng Diyos, mga bata, kung binigay na ni Jesus ang buhay niya, makinig kayo ha, baka hindi nyo pa, ito yung lagi kong sinasabi, baka hindi mo pa natanggap yung pinakamagandang regalo.
na pwede mong matanggap, hindi lang pag Pasko. Natanggap mo na ba yung hindi nasisirang regalo ng Diyos? Yung hindi mawawala, hindi kumukupas, hindi mauubos, na kahit bata yan, matanda, kahit anong edad mo, sa'yo pa rin yan, andyan pa rin yan. Hindi katulad ng mga regalong inihahanda at natatanggap natin. Pagkaraan ng ilang araw, o baka kung pagkain mamaya o bukas sa makalawa, wala na yon. O kung gamit, pagka nagasgas na, napagsawaan ng gamitin, wala na rin, ayaw na natin. Pero yung pinakamagandang regalo na good news sa atin ng Lord, natanggap mo na ba yan sa buhay mo? Yun ang hinihintay na response o tugon sa atin ng Panginoon. Yun ang ating pinag-uusapan ngayon. Kung nakilala na natin at naunawaan natin kung sino ang Panginoong Jesus sa ating buhay, kung ano man ang kalagayan natin sa harap niya, so dalangin kong ito, yung ating response sa Kanya, ay magpatuloy. Ang hinihinging response sa atin o tugon doon sa mabuting balita, ay tanggapin ito. At ito ay maging bahagi ng ating buhay. So, ang isang tugon na pwede nating gawin, siguro po matutulungan ako nung nasa technical natin, yung tingnan natin sa Lucas 24:46 to 48. Sabi natin kanina, si Jesus ay namatay, Lucas 24:46 to 48. Si Jesus ay namatay at siya ay inilibing, pero siya ay muling nabuhay. Nung nabuhay siyang muli, ilang araw na lang siyang nagstay sa mundo. Hindi siya nagtagal. 40, sabi sa Bible ay 40 days. Nung si Jesus ay nabuhay na muli, may ilang instances lang na siya ay nagpakita sa mga alagad niya at sa ilang mga tao. Kasi kailangan na niyang bumalik sa Ama sa langit. At bago siya bumalik doon sa langit, ay sinabi niya ito sa kanyang mga alagad, sa mga tagasunod niya. Lucas 24:46 hanggang 48. Ano ang sabi diyan? Sige po, ate baby. Ayun po. Actually, si Jesus din mismo, binanggit na naman niya yung good news. Basta't nakita mo yung nilalaman ng good news, kailangan magdusa at mamatay si Kristo. Mamatay at siya ay inilibing at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Binanggit yun ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi niya, at sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Yun ang kabilin-bilinan ni Jesus. Ano yung ipapangaral nila? Yung good news. At ang magiging response, ang tugon ng tao, dapat ang tao, pag narinig yung mabuting balita, mababagbag yung damdamin niya. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos.
Kaya nga, pinadala niya si Jesus para mamatay para sa'yo sa parusa ng iyong kasalanan. At siya ay inilibing pero nabuhay siyang muli para ikaw ay magtagumpay. Alam niyo bakit kailangan yung tatlong yun? Kasi nandun yung victory, yung deklarasyon ng victory, kailangan sabihin mong nabuhay siyang muli. So, ibig sabihin, hindi siya nanatiling patay. Kaya buhay siya at ikaw ay kaya niyang baguhin, kaya niyang bigyan ng buhay na walang hanggan dahil siya ay buhay. At ang kailangan ng tao, ano ang response ng tao? Sa kanyang pangalan, kailangan magsisi at mapatawad sa mga kasalanan. So ito yung gustong sabihin ng Panginoon sa mga alagad at sinasabi niya rin sa atin na pinapaalala niya, hello, baka tayo masyadong overwhelm o masyadong focus tayo sa kasiyahan ng Kapaskuhan na nakafocus ang mundo sa material na bagay. Sa kainan, kasiyahan, party dito, party doon. Pero yung mabuting balita na dala ng Pasko, ito ay isang spiritual na bagay. Kaya yun yung dapat na maaalala natin. At magandang opportunity ito pag Pasko. Yung mga high school, kabatch namin sa high school, nagpaplano sila na hindi lang kami magkasundo sa araw. Itong Christmas, magre-reunion. Nakailang reunion na kami ng mga nakakaraan. Pero sabi ko sa Lord, nung mga una, parang medyo nahihiya ako magsabi ng mabuting balita. Kasi sila yung mga professional, tapos ang focus nila kasiyahan, kwentuhan. Pero talagang sa loob ko, sana mapag-usapan namin tungkol sa Panginoon. Medyo nakailang ganun na, hindi, pahapyaw-hapyaw na nababanggit. Pero natuwa ako, may mga kaklase ako na naging Christian na pala. Nalaman ko rin. Pero pag pinakikiramdaman ko rin sila, parang hindi rin sila masyadong makapagsabi ng, eto ako ngayon, binago na ako ng meron kaming isi-share sa'yo. Parang wala rin silang ganun na lakas ng loob. Pati tuloy ako, parang, baka pagtawanan ako, baka sabihin, ano ba yan? So, hanggang ngayon, nandun pa rin sa puso ko, sana pag natuloy na kami talaga, bigyan na ako ng lakas ng loob ng Panginoon na masabi yung mabuting balita. Ma-share sa kanila. Alam niyo yung ibang nakakalungkot, halos kami lahat senior citizens na. Yung mga kaklase, kabatch ko, kaka-60, kaka-61, 62 yung iba. Naku, meron nang namatay. Parang sabi ko, naku, paano naman kaya yung namatay? Sabi, siya kaya ay makikita kaya na may grand reunion sa langit, magkikita-kita kaya kami doon? O parang minsan nabibigatan ng loob ko, sabi ko, hindi ko kasi sinabi noon. So ngayon, pag natuloy kami, whether it's Christmas or not, basta pag natuloy yung aming reunion uli, sabi ko sa Lord, bigyan niyo na po ako ng lakas ng loob. Talagang sasabihin ko na sa kanila, ang mabuting balita ng kaligtasan. Kamusta tayo? May nasabihan na ba tayo? May nasabihan na po ba tayo ngayong Pasko? Alam niyo bang yan ang isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay mo? Hindi lang mga bagay, pera, pagkain, damit, mga bagong gamit. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo, yung mabuting balita. Kaya bago umakyat si Jesus sa langit, kabilin-bilinan niya sa kanyang mga alagad. At alam niyo, hindi nakalimutan yan ng mga alagad.
Natapos ang gospel, yung last chapter ng gospel ni Mateo, Marcos, Lucas, John. Natapos yung gospel, pagdating ng mga gawa, di ba? Yung mga gawa ang kasunod ng Book of John. Tinandaan yan ng mga alagad. Ang kabilin-bilinan kasi ni Jesus, bago niyo sabihin yan, yung mabuting balita sa mga tao, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Ayun no, yung sabi niya. Magmumula sa Jerusalem, nandyan kayo sa Jerusalem, hintayin nyo. Para hindi kayo matakot magsabi sa iba, ang banal na spirito ang pupuspos sa inyo, tutulong sa inyo. Kaya tayo ganun din, hintayin natin yung kapuspusan ng banal na spirito para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Yun ang sabi ni Jesus, tutulungan kayo ng banal na spirito. Kaya nung habang nandun sila sa Jerusalem, everyday yun, naghihintay sila, nagtitipon lang sila. Ilang araw na, walang makapagsabi, kailan kaya yun sinasabi ng Panginoon na dadating ang banal na spirito? Paano natin malalaman? Alam niyo, basahin niyo yan. Medyo mahaba. Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, nandun yun. Habang naghihintay sila, nananalangin sila sa isang bahay, ay maya-maya, biglang parang may sound na galing sa langit na hindi nila maipaliwanag. May ugong na galing sa langit. May hangin na parang naramdaman sila. At merong ang manifestation ng banal na spirito ay yung mga dilang apoy. Di ba pagka nagsisindi tayo ng kandila, may dilang apoy. Dun, yung wick, yung mitsa. Di ba? May ganon, yung korte ng apoy. Pero parang ganon, nasa mga ulo ng bawat mga alagad na nandun sa bahay. Yun ang naging manifestation ng banal na spirito. At sila ay nakadama ng kakaibang kapangyarihan na sila tuloy ay nagsalita sa iba't ibang wika. Nakarinig na kayo ng nag-speak in tongues? Hindi pa yung iba. Yung iba, nakarinig na kayo. Naintindihan nyo ba? Pagka yung may nag-speak in tongues. Sino nakarinig na? Tas kamay. O, yung iba, maaring yung iba hindi pa. Pero sa unang pandinig mo, parang nagbababo, yung gano'n. Hindi mo maintindihan. Pero alam nyo ba, ang kakaiba sa mga alagad, nung oras na yon, ang sinasalita nila na tongues, wika, ay naiintindihan. Pero, hindi nila wika yon. Kasi mga Jewish sila, Hudyo. So, ang wika nila, Aramaic o kaya Hebrew. Pero ang sinasalita nila, Egyptian na language. Kaya yung mga nandun sa paligid ng bahay, may mga nakarinig kasi ang ingay. Anong nangyayari? Ganun. Bakit sila nagsasalita ng wika natin? Sabi dun sa Acts chapter 2. Naiintindihan yung wika nila, yung tongues na sinasabi nila. Pero siguro ngayon na lang, nung yung gift of the Holy Spirit na speaking in tongues ay kakaiba, no? Minsan hindi natin, kung wala tayong gift ng interpretation, hindi natin maiintindihan. Kailangan merong isa sa grupo, pag may naririnig na nag-speak in tongues, dapat hinihingi sa Panginoon yung interpretation. Alam niyo, naalala ko si Nanay Waning, ang nanay ko po, ay binigyan ng Diyos ng kakaibang gift. Nakaka-interpret siya ng tongues. Salamat sa Lord. Kasi, at nakaka-speak siya, pero siguro hindi yun yung gift sa akin eh. Never pa akong nag-speak in tongues. Pero hindi na alis ang pagiging Kristiyano ko doon. Hindi maaalis. Gift yun eh. Pero natutuwa ako talaga kay Nanay Waning. Pag may narinig siya o nagpahayag ang Panginoon, isusulat niya yon. At noong buhay pa si Pastor Molo,
at kung may gathering sa church, isusulat niyo yung narinig niyang kakaibang lengguwahe na narinig, wika, isusulat niya yung kahulugan at ibibigay niya kay Pastor Molo para ipahayag ni Pastor sa kongregasyon. Salamat sa Lord, may ganun. Pero ngayon parang hindi pa ako nakakarinig uli ng nag-i-interpret at bihirang-bihira na yung nag-speak in tongues. Siguro, minsan hindi na rin inaalaw ng Lord para magkaunawaan tayo. Kasi minsan, parang mawiwirduhan ka kasi ano ba yung sinasabi? Mahirap, hindi mo alam kung ano nga talaga yung sinasabi kasi hindi mo maintindihan. Pero ang nakakatuwa sa mga alagad, that time, nang bumaba ang banal na spirito sa kanila, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Damang-dama nila, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Talagang yung mga mahihiyaing mga alagad, yung mga tahimik, nagbukas ng bibig nila at nagsalita sila ng pahayag tungkol sa Panginoon. Kaya yung mga tao sa paligid ng bahay na pinagtitipunan nila, gulat na gulat. At eto pa, sa pagkagulat ng mga tao, narinig yun ni Pedro at ang sabi ng mga tao, ano ba yan? Lasing ba sila? Bakit sila ganun? At yun ang opportunity na ginrab ni Pedro. Binigyan siya ng lakas ng loob. Kaya tumayo siya sa gitna ng karamihan kasi nung panahon na yun, ang daming tao sa Jerusalem, parang Passover. Pag Passover, yung parang pista, ang dami-daming tao. Nung binabasa ko nga, ang daming tao. Tumayo si Pedro sa gitna at nagpahayag siya kung sino ang Panginoon na kanilang ipinako. Actually, nag-umpisa siya sa Old Testament doon sa sinabi ni Prophet Joel, parang ang haba ng sermon ni Pedro. Inisa-isa niya, sino itong Panginoon? At itong sinabi niya bandang huli, itong Panginoong Jesus na ito. Ito yung pinako niyo sa krus. Ito yung namatay at muling nabuhay. Ipinaunawa ng Lord sa pamamagitan ni Pedro ang mabuting balita. Alam niyo ba kung ilang tao yung nakinig? Hindi ganito lang. Siguro hanggang doon sa, ewan ko kung saan aabot ang 3,000 tao. Sabi ko, paano narinig? Wala namang microphone noon, walang sound system. Paano narinig ng 3,000 tao yung preaching ni Pedro? Pero malinaw sa Bible ang sabi sa Acts chapter 2. May 3,000 nakakilala sa Panginoon. Alam niyo kung, yun nga yung hindi mo maabot, na paano nangyari yun? Ang isang tiyak, kumilos ang Diyos. Siguro kahit na medyo pasigaw na yung salita ni Pedro, baka yung hanggang sa 1,000 lang, hindi pa masyadong malinaw kung yun lang ang kakayahan lang ni Pedro. Ang kumilos doon, ang banal na spirito pa rin. Doon sa hindi niya kayang abutin, kung hanggang saan lang ang abot ng boses niya, I'm sure dinala ng wind of the Holy Spirit yung balitang yun doon sa 3,000 tao. Imagine that. Isang preaching. At bago nga sila tumanggap, o bago sila nag-respond, anong sabi nila kay Pedro at sa mga apostol dun sa mga alagad? Hala, nangusap na yung Holy Spirit sa kanila. Anong gagawin namin? Kami ang nagpapatay. Dahil sa amin namatay si Jesus. Ito yung tagapagligtas. Anong gagawin namin ngayon? Naghahanap sila ng anong susunod na gagawin. After na marinig yung mabuting balita, ano ang gagawin namin? Anong response? Nangusap na ang Panginoon sa kanila. Alam nyo, kaya huwag tayong mahiya na magsabi, magpahayag ng mabuting balita kasi pagka-sincere tayo sa ipapahayag natin,
Hindi tayo ang kikilos eh, ang Holy Spirit. Kayo mga, di ba mga kamag-anak, may reunion. Meron ba kayong mga kamag-anak na hindi pa ligtas, hindi pa nakakilala sa Panginoon? Huwag kayong mahiya. Ipanalangin nyo yun. Bigyan kayo ng opportunity. Pag ang Lord, pag alam niya yung desire natin, ibibigay niya yan. Bibigyan kanya ng pagkakataon, sabihin ang mabuting balita. Kasi, paano naman? Paano kung lahat tayo may takdang kamatayan? Paano yung mamatay at hindi niya narinig ang mabuting balita? Pero actually, lahat ng tao bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na marinig ang mabuting balita. So, yun na lang ang aking kaaliwan doon sa inaalala kong paano yung namatay na kaklase ko, paano yung kamag-anak na namatay. Narinig kaya niya ang mabuting balita? Lahat ng tao, sasabihin ko sa inyo, nasa Bible din yan. Bibigyan ng pagkakataon makarinig ng mabuting balita. Bibigyan ka ng pagkakataon. Kaya lang, baka tayo yung gagamitin, hindi tayo nagpapagamit. Magpagamit tayo sa Panginoon, i-share natin. At malay nyo, kakaibang tuwa, kagalakan ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Pag tayo'y nakapagbahagi, sila man ay tumanggap o hindi. Basta nagtanim ka, binahagi mo yung katotohanan ng mabuting balita. Ang Diyos na, ang banal na spirito na ang kikilos dyan, hindi ikaw. Diba? Kaya nung si Pedro, kumilos ang banal na spirito, 3,000 tao. Sila pa yung lumapit na, anong gagawin namin? Dahil ito yung sinasabi mo. Alam nyo sa Gawa chapter 2, sa bandang huli, Gawa chapter 2 verses 37 to 38. Ito yung sinabi nila sa mga apostol. Basahin ko na lang po. Gawa chapter 2 verses 37 to 38. Nabaghabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, yung mga sinabi ni Pedro. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang apostol, "Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So, ang unang tugon ay kailangang magsisi. Magsisi sa kasalanan, talikuran ang kasalanan. Yung bautismo, patunay na lang yon. Hindi yun yung kailangang mabautismuhan ka para maligtas. Hindi. Ang una, magsisi ka sa kasalanan, tanggapin mo yung pagliligtas na ibinibigay ng Panginoon. Tanggapin mo. Kailangan mo ng Savior, kailangan mo ng tagapagligtas. At sa pananampalataya, pagtitiwala, paniniwala, dahil naniwala ang mga tao, ayun. Ang sabi dun sa bandang huli ng Acts chapter 2, idinagdag sa grupo nila Pedro ng mga alagad ang 3,000 tao na nakakilala sa Panginoon. Kasi, at yung 3,000 na yon, iba-ibang lahi yon. Kasi nga, may pista doon sa Jerusalem. Kaya ang daming dayo, ang daming iba-ibang lahi. Merong Egyptian, may taga-Greece, basta iba-ibang bansa o lugar doon sa paligid ng Israel. Alam nyo ngayon, yung Israel, di ba? Maliit lang na bansa yun, no? Ngayon may problema pa sila. Pero pinagpalayan ng Diyos, yung Israel. Kaya hindi sila matatalo ng Hamas. Hindi sila matatalo ng mga Arabian countries na umaaway sa kanila. Narinig nyo ba yung isang balita na isang parang congressman, kumbaga may pulong yung Senate sa Turkey yata, against siya sa Israel. Kasalukuyan, parang ito lang December yun. Pinakita sa TV, isang mambabatas. Ang binabasa niyang speech niya ay against sa Israel.
na bakit ang Israel ay nakikipag-away doon sa mga Palestinian. Against sila sa mga ginagawa ng Israel. Dapat i-condemn ang Israel. Yun yung ini-encourage niya sa mga nakikinig. Ano nangyari sa kanya? Sino nakarinig ng balita? Ito yung pulpito, yung pinakaano. Nagbabasa siya ng speech. Pagkabasa niya, maya-maya, bigla siyang tumumba. Nagulat yung mga mambabatas, yung kumbaga Senate o Congress, gano'n. Mga congressman. Hala, ano nangyari? Biglang tumumba yung yung lalaki. Alam niyo nangyari, inatake siya. At pagdala sa kanya sa ospital, patay. Bakit kamo? Kasi tinutuligsa niya yung piniling bansa ng Panginoon at kinokondem niya. Alam niyo, nangyari na yan sa Bible. May yung Herodes na pangalan, maraming Herodes yan, hari, pangalan ng hari. Isa sa Herod, tumumba na lang kasi kinuha niya yung glory habang nag-i-speech siya. Kinuha niya yung kapurihan na para sa Diyos. Bumulagta siya. Namatay siya. Ganyan ang Diyos magparusa. Para matigil yung mali, minsan kailangan ganun. Abrupt. Bigla-bigla. Kasi para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. So, ipapanalangin po natin. Alam niyo ba sabi sa Bible, mapalad ang mga nananalangin para sa Israel. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Kaya pag naalala niyong ipanalangin, kahit medyo ang iba ay hindi conform dun sa ginagawa nila na bakit sige sila ng bomba-bomba at maraming na sa sacrifice na civilian. Kasama yun eh. Yung, ano ba tawag doon? Kalimutan ko yung word. Damage. Collateral damage ba yun? Na talagang merong Well, anyway, oo, nadadamay. Pero para ipahayag ang kalooban ng Diyos, nagpapakahayag ang Diyos. Kaya mag-ingat din tayo kung tayo ay parang gusto nating i-condemn ang ginagawa ng Israel. Patawarin tayo ng Lord. Alam ng Lord kung ano yung ginagawa niya sa Israel. Meron siyang plano dyan. Kahit pa sila ay may mali, hindi naman lahat talaga ay Kristiyano sa Israel. Sa totoo lang, sila yung mas mahirap sabihin na maniwala kay Jesus bilang Savior and Lord. Pero may magandang plano ang Diyos sa Israel. Mag-iingat lang tayo sa ating mga sinasabi o mga usap-usapan. No? So, ganun ang Panginoon. Hindi lang Israel, kundi yung buong mundo. Marami siyang gustong maligtas. At alam nyo ba, yung pagsisisi ay isa sa tugon na gusto ng Panginoon. And by the way, ang pagsisisi po ay hindi isang panalangin lang. Totoo, marami sa atin ngayon, sino magsasabing tumanggap ka na sa Panginoon? Tiyak mo na ba ang iyong kaligtasan? Amen. Pero hindi yan na, yung pagsisisi kasi, ibang may iba pa siyang aspeto sa buhay natin. Hindi siya yung, Panginoon, tinatanggap po kita sa aking puso bilang tagapagligtas. Tama yun, nagtiwala tayo. At tayo ay, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, nagsisisi po ako. Hindi siya, after mo nun, perfect ka na. Hindi. Doon magsisimula yung bunga ng pagsisisi mo. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pagsisisi, repentance? Ang sabi ng isang Bible scholar, ang word na repent, originally, sa Greek word ay afterthought. May inisip pagkatapos ng isang naisip mo. Meron kang, di ba tayo minsan, nagdadalawang isip,
Parang gano'n. Nagdalawang isip ako eh. May una kang naisip, pero sa tingin mo mali, may pangalawa kang naisip na sa tingin mo ay mas tama. Afterthought. Kaya, ang ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng change of mind. Ay, nagbago isip ko eh. Parang ganun yung pagsisisi. Pagbabago ng isip. Nung una, ang mga naiisip natin, medyo maaring hindi maganda, kasalanan. Yung ating hindi lang isip, kundi yung buhay natin. Ang tunay na repentance o pagsisisi, pagbabago ng, hindi lang ito pagbabago ng kaisipan. True repentance involves a change of mind and a change of action. Di ba pagka, ay nagbago isip ko, ito na yung gagawin ko. Di ba? Ganon. So, gagawin mo na yung pangalawang naisip mo. So, may action ka na. Nag-change ng mind ka, meron kang change sa action. Ganon din ang pagsisisi. Kung dati, ang pumapasok sa isip mo ay hindi maganda, bigla kang nagre-react, mabilis kang magalit. Ngayon, nag-iisip ka na bago ka mag-express ng galit mo. Sa tulong ng banal na spirito, kung ikaw ay tunay na nagsisisi, ipagpipray mo yun. Panginoon, tulungan mo po ako. Nagsisisi po ako, nakapagbitaw ako ng hindi magandang salita. Bigyan mo po ako ng tamang attitude, tamang pag-iisip, tamang kilos o sasabihin. Yun ang tunay na pagsisisi. Dapat may makikitang action, hindi sa isip lang. Kasi pwedeng ganito, pwedeng, ay nagbago yung isip ko, pero hindi mo naman tinuloy. Hanggang isip lang. Change of mind lang. Dapat may change of action. Dapat may gagawin ka. Halimbawa, o pwede ring nag-change ka ng action mo, pero sa isip mo, hindi, nahiya lang ako eh. Kasi baka sabihin nila, ano ko eh, mapupulaan. Pakitang tao ka lang. Nag-action ka ng medyo okay, pero sa isip mo, hindi ka nagbago. Pwedeng ganun. Isa lang eh. Pwedeng isa lang ang mangyari. Pero dapat dalawa ang mangyari. Change of mind plus change of action. Yun ang tunay na pagsisisi. Madalas nga sinasabi namin sa mga bata sa school, nag-away o may ginawang hindi maganda. Tapos, anong sasabihin mo ngayon? Pag may kasalanan ka, anong sasabihin mo? Sa kapwa mo? Sorry po. Ang sorry, ikinalulungkot ko. Sorry. Sorrow, lungkot. Nalulungkot ka lang. Pero hindi ka talaga humingi pa ng tawad. Yung sorry, ikinalulungkot ko yung ginawa ko. Sorry dapat sabihin mo, please forgive me, patawarin mo ako. Kasi yung sorry, emotion lang yun eh. Sorrowful. So, nalulungkot ka lang. Anong gagawin mo kung nalulungkot ka? Hihingi ka ng tawad. Ngayon, yung hiningian ng tawad, magre-release naman ng pagpapatawad. Ay, sige. Minsan ang sasabihin, hindi, okay lang yun. Ano yung okay? Ano yung okay doon? Malabo yun, yung okay lang yun. Okay lang yung ginawa niya na masama. Kunyari, may magsusorry yung bata. Sorry Tapos sasabihin ng isa, sige, okay lang yun. Ano yung okay? Okay lang yung ginawa niyang pangit? Hindi. Dapat malinaw. Sorry, patawarin mo ako, nasira ko yung gamit mo. Sasabihin naman itong isa, sige, pinapatawad na kita. Kahit medyo nagagalit ako, pero pinapatawad na kita. Alam niyo, sa gitna ng
kahit parents, sa gitna nung galit natin, pwede tayong magpatawad. Sabi nga ni Jesus, while we were yet sinners, Christ died for us. Pinatatawad tayo ng Lord. Lord, habang may kasalanan pa tayo, habang nagkakamali tayo, pag humingi ka ng tawad, papatawarin ka na niya. Ganon din tayo sa iba. Dapat malinaw yung sasabihin natin, ha? Mga bata, pag humihingi ka ng sorry, sasabihin mo kung ano yung kasalanan mo. Ay, patawarin mo ko kasi nakuha ko yung gamit mo, nabali ko yung lapis mo. Tapos yung may-ari naman ng lapis, sige, pinapatawad na kita. Hindi mo pwedeng sabihin, okay lang yun. Ano yung okay lang yun na nagkamali siya? Hindi pwede yun. Mali yun sabihin, okay lang yun. Anong okay lang? O, di ba? Maging malinaw po sa atin. Ano po? Pag tayo ay humihingi ng tawad, hindi naman sinabi sa Bible ni Jesus na, sige mga anak, okay lang yan. Walang ganun sa Bible. Pinapatawad ko ang iyong kasalanan. Sabi niya dun sa babaeng nangalon niya, yung adulterous woman, dapat parusahan yun eh. Si Jesus may kapangyarihang magparusa, pero ang sabi niya, hindi kita i-condemn. Ako din, hindi kita babatuhin kasi dapat batuhin eh. Pinapatawad na kita. Yun ang binigkas ni Jesus. Kaya humayo ka at huwag ka nang magkasala pa. So, ganun din po tayo. Yung pagsisisi, kasama yung paghingi ng tawad, may pagbabago ng action. Change of mind plus change of action. At yan ay araw-araw kailangan makita sa ating buhay. So, ang maraming halimbawa yan, katulad nga na nasabi ko yung adulterous woman, tiyak na tiyak, pinatawad yun ng Panginoon at hindi na siya, nangalunya pa. Kasi natanggap niya ang pagpapatawad ng Panginoon na bago ang buhay niya. Naging tagasunod siya ng Panginoon. Yung Samaritan woman, naalala niyo yung babaeng Samaritana na nagbigay ng tubig kay Jesus? Maraming asawa yun. Alam ni Jesus, marami siyang asawa. Pero nabago siya ng Panginoon. At siya ay, pag uwi niya, ibinalita niya, abay naman, dati siya yung minamarites ng mga taong, naku, yung babaeng yan. Ay, yung kabit yan ng ganito, ganun. Pero, nung nakilala niya si Jesus, hindi na siya nahiya. Abay, yung mga kapitbahay niya, ang minamarites niya. Nakita ko na yung nakakakilala sa akin na kung sino ako, pinatawad niya ako. Sana makita niyo rin siya at makilala niyo rin siya. Alam niyo maraming naligtas doon sa patutuo nung babaeng Samaritana na maraming naging asawa. Sinabi yun sa Bible. Si Sakeo, ano yung change of mind at change of action niya? Sinong nakakakilala kay Sakeo? Maniningil ng buwis, pero may isang kakaiba rin sa kanya. Siya ay kinulang sa height, katulad ko. Pero malakas ang loob niya kahit medyo maliit na tao yun. Matinding maningil ng buwis yun, sobra-sobra. At yumaman siya sa paniningil ng ng buwis sa mga Hudyo. Pero nung ma-meet niya si Jesus, anong ginawa ni Sakeo? Sabi niya kay Jesus, Jesus, lahat po ng nadaya ko sa aking paniningil, ibabalik ko po ng 4 times. Ganun kasi dapat, sa Old Testament ganun eh. Pag ikaw nakapandaya, pag binalik mo, may dagdag, may interest. Pag nandaya ka. Kaya sabi ni Sakeo, ibabalik ko po ng 4 na beses. Kung 10 pesos yung nakuha ko sa'yo na sobra, pag 4 times, anong ibabalik ko sa'yo? 40 pesos. Ganon. So, sabi ni Sakeo, lahat po nung nasingil ko na nadaya ko, ibabalik ko po. Anong sabi ni Jesus? Sa araw na yon,
dumating ang pagliligtas doon sa tahanan ni Sakeo. Kasi nagkaroon na siya ng change of mind at may action siyang gagawin. And for sure, ginawa talaga ni Sakeo yun. Kasi sabi ni Jesus, dumating ang pagliligtas doon sa tahanan ni Sakeo, sa pamilya niya. So, kung ganun ang nangyayari sa kanya, naligtas, dahil sa change ng mind at action, marami ang maliligtas. Pag nakita ng iba yung, ay, bakit si kumare ay parang tahimik na ngayon? Hindi ko na naririnig na nagbabalita ng tungkol sa kaibang tao. Kasi binago ka na ng Panginoon, nagkaroon ka na ng pagbabago ng isip at pagbabago ng buhay. Dapat po ganun. Makita sa ating buhay yung pagbabago. Yun ang patunay na tayo ay nakakilala, naligtas, tumugon sa Panginoon. Ang tugon natin yung pagsisisi. Kaya ang pagsisisi, hindi lang minsanan yan. Kung araw-araw may nagagawa ka at naalala mong may kasalanan ka, pagsisihan mo yan. Alam nyo, dumating po, may mga turning point tayo sa buhay. Ibig sabihin, doon mo nakikitang may pagkakamali ka. Kino-convict ka ng Panginoon. Alam niyo po, ako ay naging principal sa school. Matindi ako dati, nung mga 2008, 2009. Matindi ako magalit sa mga bata. Pag hindi ko nagustuhan, sisigawan ko sila kahit sa harap ng iba. Kahit na may mga parents na doon sa gate. Kasi nagtatakbuhan sila, ang gulgulo nila. May edad na ako doon, ang tagal ko ng Kristiyano. Pero nung nagagalit ako sa kanila, sinisigawan ko sila, ano ba kayo? Ganyan. Sige, kahit nandyan na magulang nyo, talagang kayo, ganito, ganon. Tumigil kayo sa ginagawa nyo. Pero dumating ako sa realization, mali yun. Mali yung pinapahiya ko sila na gano'n, sinisigawan ko sila. Nadama ko ang pangungusap ng banal na spirito na mali yung ginagawa ko. Kaya sabi ko, naku Panginoon, patawarin mo po ako. Kaya every time na kahit ako, humingi ako ng tawad sa mga bata, sorry ha, patawarin niyo ako kasi nasisigawan ko kayo, napagalitan ko kayo. Patawarin niyo ako. Hanggang binago ako ng Panginoon. Hindi ko na sila sisigawan. Kailangan tawagin ko na lang, ali kayo, dito tayo sa office, dito tayo sa office. Ganon. So, pinapangaralan, sinasabi ko anong dapat gawin. Magkaroon ng pagbabago. Kahit tayo matatanda na, mga katulad ko, senior, meron pa rin tayong, or older than me, meron pa rin tayong mga mali na binabago ng Panginoon. Magsisi tayo dun. At tayo magkaroon ng change of mind, change of heart. At nais kong tapusin po ang message na ito. Meron akong kukwento sa inyo. Pwede siguro dito na lang natin isampay. Habang kinakabit po namin ito, meron pong ibibigay si Christine na kung sana kasya, no? Yung mga nakakatanda mo na ang bigyan mo. At nais ko lang po na ito ay sagutan ninyo. Ayan po, meron bibigay sa inyo si Tenten. Alam nyo,
Po, sagutan niyo muna habang aking ipapakita. Meron akong kwento sa inyo. Ito ay galing din sa Bible. Isang talinghaga o parable na kinuwento ni Jesus. Hello, ayan. Kung nasagutan niyo na yan, actually dalawang tanong yan. Pag dalawa lang ang pipiliin mong sagot sa unang tanong, oo o hindi. Pag hindi, tigil mo muna yung iyong pagsagot. Pero kung oo, sige, tuloy mo. O kaya pwede mo rin namang sagutin, kahit hindi ang sagot mo, sagutin mo yung pangalawa. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, hawakan nyo lang, mamaya sa offering natin, ihuhulog nyo sa offering bag. At kukunin na lang ng ating mga, yung iipunin ng mga magbibilang ng offering, isi-separate nila at ibibigay kay Pasjo yung lahat ng sinagutan. Ha? Ayan ha. Lagyan nyo yung pangalan nyo ha. Gusto nyo, lagyan nyo yung contact number. Hindi. And drop in drop boxes. Mga manalo. Hindi po. Yan po ay mahalaga. Mahalaga pong masagot nyo yung tanong na yan. Okay? Kung tapos na po, ito. Ang sabi po sa Mateo, ito ay makikita nyo, itong parable o talinghaga na to ay makikita nyo sa Mateo chapter 7. Dalawang verse lang yun. Pero in-expand lang itong kwento. Mateo chapter 7 verses 13 and 14. Sinabi ito ni Jesus sa mga alagad. Ready na po ba kayo? Na ang tao ay may 200 nilalakaran. Isang malapad na daan at isang makipot na daan. Marami ang lumalakad sa malapad na daan. Kasi malapad, madali lang lakaran kasi malapad eh. Ang mga tao, marami naglalakad dito sa malapad na daan. May nanay, may ate, may kuya, may tatay. Ay, nakapusod pa si nanay. Oh. At doon sa makipot na daan, mas konti ang naglalakad. Kasi mahirap eh. Masikip. Pero, ang sabi ni Jesus, ang malapad na daan, hindi alam ng tao ang dulo. Ang dulo pala nito ay walang hanggang kapahamakan. Kasi dito masaya ang buhay eh.
Kahit anong gusto mong gawin doon sa malapad na daan, gagawin kong gusto ko. Wala kayong pakialam. Yan ngayon ang mundo eh. Kailangan may rights, human rights, freedom. Ay, yung aking gender, wag niyong pakialaman. Yun ang, bahala ako sa sarili ko kung anong pipiliin ko. Yan, ayaw nilang pakialaman sila. Gusto nila free. Kahit yung mga bata, mga kabataan, sumasagot sa magulang, abay, nagagalit pa sa magulang, wala kayong pakialam. Karapatan ko to. Pero hindi nila alam, ang dulo ay kapahamakan. Pero dito sa makipot na daan, medyo makipot siya kasi may mga rules. May mga dapat gawin. Mahirap dumaan. Pero, medyo luma na ang aking ang kanyang patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Saan kaya tayo dito? Nakakatiyak ba tayo ang ating nilalakaran ay daang makipot pero patungo sa buhay na walang hanggan? O daang malapad pero patungo sa walang hanggang kapahamakan? Sa totoo lang, pwede naman tayong pumili. Dahil sa ginawa ni Jesus, doon sa krus, dito pala yan. Pwede ka nang tumawid. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, yun yung naging tulay mo para makalipat ka sa makipot. Kung ikaw ay lumalakad, ang taong lumalakad dito sa maluwag na daan, alam natin, ang tao ay makasalanan. Kapag ang isang tao na nandito, na-realize niyang mali ang kanyang ginagawa at nakita niyang kailangan niya ng tagapagligtas, kung ang isang batang lalaking ito ay nagsisi, humingi ng tawad sa kanyang kasalanan, at siya ay tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa buhay niya bilang Panginoon at tagapagligtas, ang sabi sa Bible sa Juan chapter 5 verse 24 yata, mula sa kamatayan, ililipat siya ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Jesus, dito na siya ililipat. Patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kung ang iyong nanay o ang iyong kamag-anak, tita, kung siya ay nandito pa, hindi niya alam ang kanyang patutunguhan ay kapahamakan. Pero sinabihan mo siya, alam niyo po, kailangan matiyak niyo po kung saan kayo pupunta. At yung magdadala kasi sa'yo sa kapahamakan ay kasalanan. Kailangan pagsisihan mo, hingi ng tawad kay Jesus, manalangin, magtiwala. Siya ay inilipat mula sa kamatayan patungo dito sa buhay na walang hanggan. Kaya, alam nyo, maaring tayo, alam na natin yung nilalakaran natin at alam na natin ang patutunguhan natin. Pero, may mga kilala pa tayo na nandito pa sa maluwag na daan, malapad na daan. Gusto nyo ba silang magtuloy-tuloy patungo sa kapahamakan? Ang sabi sa Jude, sa aklat ni Judas, yung book bago mag-Revelation, snatch them away. Agawin mo sila, papunta sila sa apoy. Papunta sila dun sa kapahamakan, agawin mo sila at ilipat mo na sila ay mapunta sa makipot na daan patungo sa langit. Agawin natin sila. Yan ang challenge sa atin ngayon.
Baka meron pa tayong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kalaro, kakilala, kaklase, kamag-anak. O hindi man natin kaano-ano, pero alam natin na papahamak sila. Tulungan natin silang magsisi at humingi ng tawad sa kanilang kasalanan, tanggapin si Jesus sa kanilang buhay. At nang sila ay makipot man ang daan. Bakit makipot? Medyo, alam nyo, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ganun kadali. Totoo, meron ka ng buhay na walang hanggan, makakatiyak ka, regalo yun. Yun yung sinasabi kong regalo, yung buhay na walang hanggan dito sa langit. Yan ang pinakamagandang regalo na matatanggap ng tao sa buhay niya. Pero habang papunta pa lang tayo sa langit, naghihintay tayo na tayo kunin ng Panginoon, ang buhay nating nilalakaran, hindi ito para maligtas, kundi yung buhay natin medyo may mga struggles kasi kailangan mong baguhin ang iyong isip, ang iyong action. Kung dati hindi maganda ang buhay mo, kailangan may pagbabago. At yan ay aabangan ng mundo. Tinitingnan tayo ba ay magandang patotoo? So, yun po ang ating challenge ngayon. I-accept nyo ba yung challenge? Na kayo, kung ikaw ay ligtas na, aagaw ka nung dito sa na nasa malapad na daan. Agawin mo sila, snatch them away from the fire. Ang sabi sa Jude, agawin mo sila. Kahit yung mga bata, kung kilala nyo na si Jesus, tinanggap nyo na si Jesus sa buhay nyo, baka yung mga kaklase nyo, yung kaibigan nyo, dito papunta sa kapahamakan na kung saan. Bakit apoy ang ano dyan? Kasi yun nga hell. Apoy na hindi matapos-tapos. Ang sabi sa Bible, dagat-dagatang apoy. At asupre, sulfur, napakabaho ng sulfur. At doon ang uod ay hindi namamatay. Totoo yun, hindi ko kahit tinatakot, nasa Bible yun. Pero kawawa sila kung doon sila mapupunta. Walang hanggan na yun. Wala nang, hindi na pwede. Pag nandito na, nakarating, wala nang daan papunta doon sa kabila. Pero habang naglalakad pa lang, habang buhay, agawin na natin sila. Sabihin na natin sa kanila, kailangan nyong magsisi, kailangan nyong tanggapin si Jesus para ikaw ay maligtas. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa Lord dahil meron ng naging way. Sige po. Tayo po ay tumungo tayo manalangin. Ipabago natin ang ating pag-iisip at ang ating action sa Panginoon. Ito seryosong bagay. Hindi tayo basta-basta nananalangin lang. Alam ng Lord, pag may desire tayo, tutugunin niya yan. Kaya narito kami, Panginoon, sa iyong harapan. Nakikita mo po ang aming mga puso at isip, ang aming buhay. Panginoon, patawarin mo po kami. Marami kaming nagawang hindi nakalugod sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga maling gawa, maling kaisipan. O Panginoon, baguhin mo po ang aming isip, ang aming buhay. Bigyan mo kami ng change of mind, change of action. At ito ay para sa kapurihan ng Panginoon. At upang kami rin, Panginoon, maging magandang patotoo na kapag kami ay nag-akay ng iba, para sila ay maligtas, yung mga patungo sa kapahamakan, eternal hell, Panginoon, huwag silang mapunta doon. Tulungan mo kami magkaroon ng lakas ng loob sa biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sila ay maakay namin sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob. At ihanda mo rin po yung puso ng mga taong aming
sasabihan, babahaginan ng salita mo, ng mabuting balita, Panginoon. Ito ang pinakamagandang balita na ma-share namin, hindi ang ano pa mang mga balita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng desire para ito ay maibahagi. Lalo na ngayong Pasko, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay namin sa kanila. At matanggap nawa nila ito sa kanilang buhay. Kung sino man, mga kapatid, ang inilalagay ng Panginoon sa puso mo, ipanalangin mo ang mga taong ito na gusto mong maakay sa Panginoon. Upang sila ay makatugon din ng pagsisisi at paghingi ng tawad, pagtanggap sa Panginoon upang maranasan nila ang buhay na walang hanggan doon sa langit, balang araw. Salamat, Panginoon. Salamat po sa promise mo. Salamat, Panginoon, na may katiyakan kaming Ikaw ang aming Diyos na buhay na nagbigay ng kaligtasan, na si Kristo ay namatay, siya ay nailibing at muling nabuhay. Salamat, Panginoon. May victory, may katiyakan kami, may pagtatagumpay kami. At sa biyaya at tulong ng banal na Espiritu, pagpalain mo ang mga desires na ito na magkaroon ng katuparan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God po sa kanyang salita. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating pagbibigay ng tithes and offering. But before po tayo magbigay sa Panginoon, personally po, ipag-pray po muna natin ito. Sige po. Yes, Lord, we just want to thank you for everything that you have done in our lives, Lord God. And Lord, excited kami to give our tithes and offering to you alone, Lord. Ikaw, Panginoon, ang magpapala nito, Panginoon, we believe. Kaya Lord, kung ano man yung pinag-pray namin, Lord God, na dinidesire namin, Panginoon, Lord, we believe that you will answer. Lord God. And Lord, as we wait, increase our faith, our hope, our trust, our belief, our confidence to you alone, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, let's give our tithes and offering to the Lord. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. One more time. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Amen. Praise you, Lord. Announcements po. Ang ating Sunday service, worship service ay every Sunday pa rin po at 9:30 a.m. Tithes and offering can be sent through
BPI account, Metrobank, GCash. Prayer and intercession every Saturdays po at 9 a.m. Dito po yan sa church. Like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Instagram, TikTok. And happy wedding anniversary po to Mr. and Mrs. Teresita Enopia. Yan. Happy wedding anniversary po. PSG in Church, Kaligtasan lessons will resume on January 7, 2024. So wala na pong announcements. And happy birthday po kay Ate Tenten Passion. Sige po, let's sing. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, ate. Yan, may God bless you more and more. Pastor. Okay. Yan. Merry Christmas po sa ating lahat, mga kapatid. Mamaya ay talagang maglalabasan ni ating mga hamon, lechon, leche flan, fruit salad. Meron din po tayong ganyan. Spaghetti. O yung iba, wala. Yung iba, meron. Yung iba, mga ngapit bahay o kaya pupunta sa reunion or anything. Mga kapatid, yan ay i-enjoy natin. Tama po ba? Enjoy natin yung moment natin yan sa ating family. At huwag tayo masyadong magpapaka sasa sa mga matataba. Mga crispy pata, mga liempo, mga putok-batok na mga bulaklak o anything na lechon, ninang. Okay, yung mga senior natin. At syempre naman sa mga matatamis natin, no, wag naman sumobra. Kailangan dahan-dahan. Oo, wag ano ninang? Wag kumain. Konti-konti lang, portion lang. Patikim-tikim. Enjoy natin yung time natin sa ating family. At yung biyaya na nanggagaling sa ating Diyos. Mga kapatid, no, salamat sa Panginoon dahil alam ko, no, sa kabila ng mga nararanasan natin sa family, kung meron mang kakulangan, tandaan natin, ang biyaya natin talaga na totoo ay hindi yung mga bagay kung anong meron tayo. Ang tunay na biyaya natin ay si Kristo. No? Na-struck ako dito kanina sa ating design. No? Alam nyo ba yung design natin ay, ito yung Christmas natin, yung ating word na nasa likod. No? For unto us a child was born or is born. No? Salamat sa Panginoon dahil si Kristo ang tunay na pagpapala natin. Kaya pinagpala ka. Sabi mo sa katabi mo, sa asawa mo, anak mo, pinagpala ka. Ayan, no? Hindi lang peace be with you, kundi ikaw ay blessed. No? Pinagpala. No? Sa tao na tumanggap kay Kristo, nung simula nang tinanggap niya si Kristo, pinagpala na siya. Amen po ba? Kaya ang Pasko, mga kapatid, ito ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan na talaga ang buhay ko'y pinagpala. Merong Diyos na ipinanganak at siya ay si Kristo. Kaya ang buhay ko, ako ay pinagpala. No? Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, alam natin, yearly naman itong Paskong ating ginaganap, no? Ating inaalala. Pero nawa, sabi sa isang kanta, araw-araw ay maging Pasko lagi. Ibig sabihin, alalahanin mo na mahal ka ng Diyos. No? Na ako ay pinagpala. Na ang Panginoon ay nasa akin. Kaya ang buhay ko ay magtatagumpay. Amen po ba, mga kapatid? No? Tayo na po tayong lahat, mga kapatid. At kasi alam niyo po, magbibigay na aginaldo ngayon eh. Mamaya lang eh, no? Alam mo naman. Okay? So, salamat sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Ipapanalangin po natin ang ating pamilya. Taas natin sa Panginoon ang bawat isa. Kami, Ama, ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat, Panginoon.
ngayong season na ito, Panginoon, ng pag-alaala ng kapanganakan ni Jesus, kami ay lubusan nagpapasalamat dahil mayroong Diyos na nagmahal sa amin. At Lord, salamat dahil kami ay pinili mo na makarinig, makatanggap ng iyong salita, at ang aming puso, Panginoon, ay inilapat namin sa iyo, kaya malugod namin tinanggap si Jesus dahil nangusap ang banal na Espiritu. Kaya Lord, salamat. Kami ay pamilya mo. Inari mo kaming anak mo at tinawag mo kaming kaibigan mo. Kaya salamat po, Ama. Salamat. Kaya kami, Lord, tulungan mo na patuloy na magtagumpay sa buhay na ito. Itinataas din po namin, Ama, ang aming pamilya. Kami ay lubusan din nagpapasalamat dahil kinakalinga mo ang aming pamilya. Binibiyayaan mo ang aming pamilya. Tinutulungan mo ang aming pamilya. Sinasamahan mo, Panginoon, ang aming pamilya. Ginagabayan mo kami, Panginoon. At pinagpapala mo, Panginoon, ang pamilya. Dahil napakahalaga sa iyo, Lord, ang pamilya. Kaya tinataas po namin ang bawat pamilya namin, ang aming mga magulang, ang aming mga anak, ang aming mga apo, mga kapatid, mga lolo't lola. Lord, hinihiling po namin na pagpalain mo ang pamilya namin. Kung meron man, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng kagustuhan na mailapit sila sa iyo. Ayaw po namin na mapahamak po sila. Ang mga anak namin, ang mga mahal namin sa buhay, mga magulang namin, ayaw po namin mapahamak sila. Kaya Lord, nananalangin po kami na iligtas mo po ang bawat pamilya namin. Bawat miyembro ng pamilya namin. Lord, salamat dahil alam ko aabutin mo sila. Kaya salamat, Lord, sa kapatid ko na ito, na nakakilala sa iyo. Gagamitin mo, Panginoon, ng buhay nila. Sila, Panginoon, ay magiging testimony, magiging witness, at sila yung magdadala ng mabuting balita. Kaya salamat po, Lord, sa iyo. Salamat. Mahal mo ang aming pamilya. Kaya hinihiling po namin, Ama, na ibuhos mo ang masagana mong pagpapala, biyaya, spiritual, physical, lahat, Panginoon, ay ibuhos mo ng masagana. Nananampalataya po kami, nagtitiwala po kami, na ikaw lamang po, O Diyos, Ama, ang siyang gagawa nun. At kung meron man, Lord, may karamdaman sa pamilya, hinihiling po namin, Ama, na pagalingin mo ang bawat isa na may karamdaman, nangihina, ang bawat isa, Panginoon, na nakakaranas ng anumang sakit, pagalingin, Panginoon. At kung meron na mga pangailangan, Lord, sa pamilya, alam mo, Lord, ito, Lord, tugunan, Panginoon, ang lahat ng mga gastusin, lahat ng mga bayarin, lahat ng mga kulangan. Hinihiling po namin, Lord, na talagang ikaw po ang mag-provide ng mga pangangailangan na ito. Salamat po, Diyos, sa iyo. Maging matibay din ang relasyon ng bawat pamilya. Maging maganda ang relasyon ng bawat pamilya. Magkaroon ng pagmamahalan, pag-uunawaan, at nandun, Lord, yung pag-ibig mo. Salamat po, Diyos, sa iyo. Salamat po, Ama. Salamat sa mga biyaya. Salamat din, O Diyos, sa mga pagsubok. Salamat, Panginoon, dahil napagtitibay ang aming pananampalataya at nagiging maganda, malalim, Panginoon, ang aming relasyon sa iyo. Kaya salamat, Lord, sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maging tunay at sentro ng celebration namin mamaya. Ikaw po talaga ay maitanghal namin sa aming mga gathering, sa aming fellowship, sa aming mga kainan, sa aming celebration. Ikaw, Panginoong Jesus, ang maging sentro. Magbigay ng kaluguran sa iyo.
At kung meron man pagpapala, Panginoon, sa aming hapagkainan, salamat po, Diyos, sa iyo. Ikaw po ang nagbigay nito. At kung meron man kakulangan, Panginoon, nawa hindi makita ang sitwasyon ng kakulangan, kundi makita na ang pagmamahal mo ay nag-uumapaw, Panginoon. Salamat po, Ama. Muli, Ama, ito ang aming mga dalangin ng pasasalamat at kahilingan. Ito'y tinataas namin sa Panginoong Yesus. Kaya Lord, ang iyong will, ang iyong time, ang kasagutan ng mga panalangin na ito ay aming ngayon pa lang, Lord, pinapasalamatan. Salamat po, Diyos, sa iyo. At tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Panginoong Diyos, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas, kapatawaran ng Panginoong Yesus, ang patnubay, gabay, at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Merry Christmas po sa atin lahat. And God bless po. Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, papurihan po